Carla, nakikipagkita ka pa rin ba sa Stephen na yon? Bungad ni Dolores sa kanyang anak na si Carla. Halatadong nerbiyos sa katawan ng babae sa harapan ng kanyang ina. Hindi na po. Tinigilan na po namin ang pagkikitang dalawa. Kasinungalingan, ito ang mga sagot na itinugo ni Carla sa kanyang ina. Kahit nakahapon lamang ay nangako ito sa harapan ng binata na ipaglalaban niya ang pagmamahalan nilang dalawa. Siguraduhin mo lang na inihinto mo ng pakikipagkita sa lalaking yon. Pero dahil alam ko namang hindi mo maatim na iwanan ng isang kaibigan sa ere, sige, pagbibigyan kita. Dalhin mo siya sa selebrasyon natin. Imbitahan mo siya sa reunion ng ating pamilya. Pero ito na ang magiging huli. Kondisyon ni Dolores, samantalang si Carla naman ay napakuyom ang kanyang kamay. Matapos ang araw na yon, tuluyan mo nang ititigil ang ugnayan mo sa kanya. Lalo't may espesyal na panauhin tayong darating upang ihanda ka sa magiging kinabukasan mo. Ang magnobyo at magnobya na sina Stephen Sanreal at si Carla Hoxon ay pinaglalayo ng ina ni Carla na si Dolores. Langit at lupa, ganito kung ilarawan ni Dolores ang dalawa. Abot langit ang pangarap niya sa kanyang anak, bagay na hindi kayang maabot ng isang bookstore manager lamang na si Stephen, na ang tingin niya ay pagkahig lang sa lupa ang kayang gawin. Isang araw, nakaupo sila sa isang bench sa isang parke habang pinag-uusapan ang kanilang relasyon. May pag-aalala sa kanilang mga mata. Pakiramdam kasi nila, anumang araw mula ngayon ay maghihiwalay na sila dahil sa malinaw at matibay na banta ni Dolores sa kanila. Huwag mo nang isipin yun, Carla. Alam mo namang ganyan talaga siya, sabi ng binata. Pero nakakapagod na. Araw-araw na lang. Minsan napapaisip ako, paano kung tama siya? Paano kung hanggang dito na lang tayo? Paano magiging kinabukasan natin? Hinawakan ng binata ang kamay ni Carla. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Carla, tumingin ka sa akin. Ang importante, magkasama tayo. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Ang pera at kayamanan, mahanap natin yan. Pero ang tiwala at pagmamahal, yan ang mahirap hanapin. Pero paano, Stephen? Manager ka lang ng bookstore. Ako, isang artist na walang pangalan. Hindi sapat yun para kay mama. Hindi natin kailangang patunayan ang sarili natin sa kanya. Ang kailangan natin gawin, maging masaya. Huwag mong hayaan ang mga sinasabi niya ang maging lason sa isip mo. Nakinig si Carla sa sinasabi ng kanyang nobyo. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Sana nga, ganun lang kadali. Gagawin nating madali. Basta magkasama tayo. Pangako, aalagaan kita. Hindi kita pababayaan. Naniwala si Carla sa sinabi ng matanda. Ngumiti siya ng kaunti. Pangako? Oo naman, pangako. Sa sandaling yun, ang mga salita ng binata ay sapat na para kay Carla. Ngunit sa likod ng kanilang mga isip, alam nilang pareho na ang problema ay hindi pa tapos. Si Dolores, naghihintay ng tamang pagkakataon para sirain ang kanilang simpleng kaligayahan na parang aninong nakabuntot sa mga kilos nito. Dumating ang araw ng family reunion ng mga Hoxon. Ginanap ito sa malaking bahay ng lola ni Carla sa isang pribadong village. Maraming bisita at lahat sila ay magagandang suot. Dumating ang binata, sakay ng taxi. Suot niya ang pinakamagandang polo na meron siya, pero simple pa rin ito kumpara sa suot ng ibang bisita. Kinakabahan siyang pumasok sa gate. Agad siyang nakita ni Carla. Stephen, dumating ka. Sabi ko sa iyo, di ba? Hindi kita iiwan sa ere. Kinakabahan ako. May masama akong kutob sa plano ni mama. Bago pa makasagot ang binata,
Lumapit si Dolores sa kanila. Nakangiti ito pero hindi ito totoong ngiti. Aba, Stephen, magandang gabi. Akala ko hindi ka na darating. Halika na, pumasok ka. Huwag kang mahiya. Ang paraan ng pagkakasabi ni Dolores na huwag kang mahiya ay parang lalo pang nangiinsulto. Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan malakas ang usapan at tawanan. Halika, ipapakilala kita sa mga kamag-anak namin. Hinila ni Dolores sa Stephen papalapit sa isang grupo ng matatandang babae. Eto nga pala si Stephen, isang malapit na kaibigan ni Carla. Sinadya ni Dolores na sabihing kaibigan at hindi nobyo. Oh, kaibigan, ikaw pala yun. Saan ka nagtatrabaho? Sa isang bookstore po. Manager po ako doon. Oo, napakasipag niyang batang yan. Maliit nga lang ang sahod pero masipag naman. Nagngitian ang matatanda. Ngumiti sila kay Stephen pero halata na mababa ang tingin nila sa kanya. Ang buong gabi ay naging ganoon. Iniikot ni Dolores ang binata sa iba't ibang grupo. Paulit-ulit ang tanong tungkol sa trabaho at pamilya nito. Paulit-ulit din ang mga nakakainsultong komento ni Dolores. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Dolores sa gitna ng sala. Kumuha siya ng baso at tinapik ito ng kutsara para makuhang atensyon ng lahat. Lahat ng bisita ay tumahimik at tumingin sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa ating munting salo-salo. Ngumiti siya ng malapad. Meron akong napakahalagang anunsyo. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng aking nag-iisang anak na si Carla. Lahat ay napatingin kay Carla. Nahihiya siya at hindi alam kung anong gagawin. Ang anak kong si Carla ay mayroon ng nakatakdang kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng karangyaan at seguridad. Isang buhay na nararapat para sa isang Hodgson. Huminto siya sa pagsasalita para maging dramatiko ang epekto. Ipinagmamalaki kong sabihin sa inyong lahat na si Carla ay ipinagkasundo ko na sa nag-iisang anak at tagapagmana ng yumaong si Don Dante Villion. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan sa buong paligid. Ang pangalan ng Villion ay nagdulot ng gulat at paghanga sa lahat. Tumingin sila kay Carla na may bagong respeto. Pagkatapos makuhang reaksyon na gusto niya, dahan-dahang bumalik si Dolores sa binatang sa Stephen. Lahat ng init at saya ay nawala sa kanyang mukha. At ikaw? Diretso siyang nakatingin sa binata. Salamat sa iyong pagdalo ngayong gabi. Ngayong nakita mo na kung saan nabibilang ang anak ko. Nakikita mo na ang mundong nararapat para sa kanya. Isang mundo na hindi mo kayang ibigay. Bawat salita ay parang isang sampal. Kaya pinapasalamatan kita. Pero ang papel mo sa buhay ni Carla ay tapos na. Pwede ka nang umalis. Sa huling pangungusap ay sinabi niya ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Natahimik ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok ngayon sa binata. Naghihintay kung ano ang kaya niyang gawin. Napatayo si Carla, nanginginig sa galit at kahihiyan. Ma, hindi totoo yun. Anong ginagawa niyo? Tama na, Ma. Hinawakan ni Dolores ang braso ng dalaga nang mahigpit. Tumahimik ka, Carla. Huwag kang gumawa ng eksena. Para sa'yo to. Hindi na nagsalita pa ang binata. Tumingin lang siya kay Carla. At sa mga mata niya, makikita ang lahat ng sakit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng bahay. Walang sino man ang pumikil sa kanya. Ang tanging naririnig niya habang papalayo siya ay mga bulong-bulungan ng mga bisita at ang hikbi ng babaeng pinakamamahal niya. Pagka-uwi mula sa reunion, hindi na nag-usap sina Dolores at Carla sa sasakyan.
Pagdating nila sa bahay, pumasok si Carla sa kanyang kwarto, isinarang pinto at doon umiyak ng malakas. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto at pumasok si Dolores na isinara ulit ang pintuan. Pumasok si Dolores at isinara din ito. Nakatayo lamang si Dolores habang si Carla naman ay nakaupo sa sahig at umiiyak pa rin. Bakit niyo ginawa yun, Ma? Bakit? Anong kasalanan na Stephen sa inyo? Tumayo ka na dyan, Carla. Huwag kang umate na parang biktima. Ginagawa kong dapat gawin. Ang dapat gawin? Ang ipahiyang taong mahal ko sa harap ng lahat? Ang mag-imbento ng kwento tungkol sa tagapagmana ng mga vilyon para lamang masira siya? Hindi ako nag-imbento. May mga plano na. At ginawa ko yon para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Tumayo si Carla para harapin ang kanyang ina. May galit sa kanyang mga mata. Para sa akin o para sa pera? Bakit mo ba palaging perang pinakamahalaga sa inyo? Ganun na ba talaga kasamang maging simple lang? Natahimik si Dolores sa tanong ng kanyang anak. Tumingin siya sa malayo na parang may inaalalang isang masakit na pangyayari. Oo, masamang maging simple lang. Dahil ang pagiging simple ay ibang salita para sa pagiging mahirap. At ayokong danasin mo ang hirap na dinanas ko. Ano po bang hirap na sinasabi ninyo? Umupo si Dolores sa kama ni Carla. Sa unang pagkakataon, nakita ni Carla ang tunay na pighati sa mukha ng kanyang ina. Ang tatay mo, si Miguel. Akala ko siya nang sagot sa mga pangarap ko. Nagpanggap siyang mayaman para makuha ang loob ko. Ipinakilala ko siya sa buong pamilya natin. Lahat sila humanga sa akin. Huminto siya saglit, pero kasinungalingan ng lahat. Pagkatapos ng kasal namin, nalaman ko ang totoo. Wala siyang pera. Wala siyang maibibigay na magandang buhay. Ang sahod niya sapat lang para sa pagkain natin sa isang araw. Pero minahal niyo naman si Papa. Ang pagmamahal ba'y sapat na, Carla? Naranasan nating maputulan ng kuryente at tubig. Naranasan kong kumatok sa mga kaibigan ko para manghiram ng perang pambayad sa upa. Naranasan kong mahiya sa tuwing tatanungin ng mga kamag-anak ko kung kumusta na ang buhay ko. Nagsimulang tumulo ang luha ni Dolores. Isang araw, nagkasakit ka. Kailangan kitang dalhin sa ospital, pero wala tayo kahit 1 piso. Nakita kitang nahihirapan, pero wala akong magawa. Ipinangako ko sa sarili ko noon na hindi na muling mangyayari yon. Hindi mararanasan ng anak ko ang kahihiyan at ang takot na naramdaman ko. Tumingin siya ng diretso kay Carla. Kaya oo, Carla. Pera ang mahalaga sa akin. Dahil ang perang magliligtas sa iyo sa lahat ng sakit ng ulong dinanas ko. Ang perang magbibigay sa iyo ng buhay na hindi ko nakuha. Natahimik si Carla. Ngayon niya lang narinig ang buong kwento. Naawa siya sa kanyang ina. Hindi ko po alam, Ma. Sana po sinabi ninyo. Ngayong alam mo na. Kaya huwag ka nang maging tanga katulad ko. Huwag kang maniwala sa mga pangako ng mga lalaking wala namang maibibigay kung hindi ang pagmamahal. Pinunasan ni Dolores ang kanyang mga luha at saka tumayo. Ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Magpasalamat ka pa nga at maaga pa lang. Tinapos ko na ang problema mo. Lumabas ng kwarto si Dolores. Naiwan si Carla na nakaupo. Na mas lalong naguguluhan. Naunawaan niya ng nakaraan ng kanyang ina. Pero masakit pa rin para sa kanya ang sinapit ng lalaking pinakamamahal niya. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Stephen. Nagpunta siya sa isang mataas na building sa Ortigas Center. Ito ang Villion Tower, ang pangunahing gusali ng kumpanya ng kanyang ama. Dumiretso siya sa pinakamataas na palapag kung saan nandoon ang opisina ni Attorney Ronin Gutierrez.
Pagpasok ni Stephen, seryoso ang mukha ni Ronin na naghihintay sa kanya. Stephen, mabuti't maaga ka. Maupo ka. Umupo ang binata sa silyang katapat ng malaking mesa ni Ronin. Attorney, mukhang importante po ang pag-uusapan natin. Pinatawag niyo ako kagad. Oo, napaka-importante. Nakarating na sa akin ang lahat ng nangyari sa family reunion ng mga Hoxon. Ginamit po ni Tita Dolores ang pangalan ng pamilya para ipahiya ako. Mas malala pa dyan ang problema. Ang anunsyo niya ay isang malaking pagkakamali na nagbigay ng ideya sa ating mga kalaban. Mas naging agresibo ngayon ang pamilyang Montelivano. Inilapag ng attorney ang isang folder sa mesa. Si Ramil Montelivano at ang anak niyang si Javier, palihim na bumili ng shares sa Villion Corporation. Ang plano nila, makakuha ng sapat na dami para silang maging may-ari ng kumpanya. Ibig sabihin, gusto nilang agawin ang Villion Corp? Tama ka. At kung ang anak niyang si Javier ang mapapangasawa ni Carla Hoxon, magkakaroon sila ng isa pang paraan para makalapit sa atin. Gagamitin nila si Carla. Natahimik si Stephen. Ngayon niya lang nakita ang buong lawak ng problema. At hindi lang yan, may mas malaki pa tayong problema. Ito ay tungkol sa huling habili ng papa mo. Binuksan ng attorney ang isang dokumento at ipinakita ito sa binata. Nakasulat dito na kailangan mong kunin ang posisyon bilang CEO ng Villion Corporation bagong iyong ika-30 kaarawan. Kapag hindi mo yung ginawa, lahat ng pag-aari ng pamilya, katulad ng kumpanya, ng mga gusali, ang pera ay otomatikong mapupunta sa isang charity foundation. Kailan po ang ika-30 kaarawan ko? Sumagot ang attorney nang walang pag-aalinlangan. 6 na buwan mula ngayon. 6 na buwan na lang ang natitira sa atin. Kapag hindi tayo kumilos, mawawalang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama. Huminga ng malalim ang binata. Ang sakit na naramdaman niya noong gabing yun sa reunion ay biglang napalitan. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kagabi, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang sakit dahil sa ginawa nila sa akin at kay Carla. Tumayo siya tumingin sa malaking bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi na ito tungkol sa akin lang. Tungkol ito sa ligasiya ni Papa. Tungkol ito sa libu-libong empleyado na umaasa sa kumpanya natin. Humarap siyang muli kay attorney. Handa na po ako, attorney. Tapos na ang 10 taong pagtatago. Sabihin ninyo sa akin kung anong kailangan kong gawin. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ng attorney. Mabuti, dahil simula sa araw na ito, dito ka na sa Villion Tower araw-araw. Ito na ang magiging opisina mo sa tabi ko. Pag-aralan mo ang lahat, ang bawat numero, ang bawat kontrata, at ang bawat kalaban. Kakalimutan mo muna ang pagiging manager mo ng bookstore. Tumayo ang attorney at inabot ang kamaya ng binata. Tapos na ang buhay ni Stephen Senrial. Oras na para ipakilala sa mundo si Stephen Villion. Ilang araw pagkatapos magsimulang mag-training si Stephen sa Villion Tower, may isang mamahaling sports car ang huminto sa tapat ng bahay ni Carla. Mula dito ay bumaba si Javier Montelivano. Suot niya ang isang mamahaling suit at sapatos. Ang ina ni Carla na si Dolores ay agad itong sinalubong sa may pintuan na may malawak na ngiti. Javier, iho, mabuti naman at nadalaw mo kami. Halika, pumasok ka. Magandang hapon po, Tita Dolores. Sana po nasa magandang oras ang aking pagdating. Naku, ano ka ba? Anumang oras ay maganda kung ikaw ang darating. Halika. Carla, nandito si Javier. Lumabas ang dalaga mula sa kusina. Pinipilit niyang ngumiti sa kaharap.
Carla, ikinagagal akong makilala ka in person. Hello, maupo ka. Naupo sila sa sala. Agad na nagpakuha si Dolores ng maiinom ng bisita. Ang format ng kanilang pag-uusap ay isang business meeting. Tita, may maliit po akong dala para sa inyo. May iniabot si Javier, isang kahon na may tatak ng isang kilalang designer. Nako, Javier, sobra-sobra na ito. Nag-abala ka pa talaga. Naku, wala po yun, tita. Siya nga po pala. Pinapakumusta kayo ng aking papa, si Ramil Montelivano. Alam niyo naman, excited na maging parte na kayo ng aming pamilya. Ako rin, iho. Napakasaya ko para sa inyo ni Carla. Bagay na bagay kayo. Tumingin si Javier kay Carla na tahimik lang na nakikinig. Tinitingnan niya si Carla mula ulo hanggang paa. Narinig ko, isa kang artist, Carla. Isang magandang libangan. Pangarap ko ito, hindi lang isang libangan. Well, kapag kasal na tayo, di mo na kailangan. Hindi ka na magpipinta para kumita ng pera. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Ang gusto ko lang, maging maganda ka sa tabi ko at asikasuhin ang ating magiging pamilya. Hindi na gustuhan ni Carla ang kanyang narinig. Ang pagpipinta ay parte na na kung sino ako. Hindi ko ito basta-basta iiwan. Ang mga pangarap, kayang baguhin yan. Ang apelyedong Montelivano at ang yaman na kasama nito, yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Sa bawat pangungusap ni Javier ay direkta at wala itong palikoy-likoy. Ma, akyat po muna ako. May kailangan lang po akong gawin. Dito ka lang, huwag kang bastos. Bisita mo si Javier, siya ang unahin mo. Tama naman ang mama mo, Carla. Manatili ka rito. Pag-usapan natin ang mga plano natin. Alam mo ba, may tinitingnan na akong isang lote sa isang sikat na lugar para sa magiging bahay natin yun. Patuloy siyang nagsalita tungkol sa kanyang mga plano. Hindi niya tinatanong si Carla kung ano ba ang gusto nito. Para kay Javier, ang kanyang desisyon ay final na. Pagkatapos ng halos 1 oras, nagpaalam na si Javier. Sige po, tita. Carla, alis na ako. May mahalaga pa akong meeting eh. Babalik na lang ako sa mga susunod na araw. Oh, sige iho. Maraming salamat ulit. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Tuwang-tuwa si Dolores habang pinapanood ang pag-alis ng sports car ni Javier. Pero si Carla ay naiwang may bigat sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng takot. Nakita mo na anak, yan ang tunay na lalaki. Mayaman, desidido at makapangyarihan. Hindi sumagot si Carla. Sa isip niya ay nagsalita siya. Makapangyarihan nga. Pero ramdam ko, nakukunin niya ang lahat sa akin, pati na ang aking kalayaan. Pagkaalis ni Javier, si Dolores ay naiwan sa sala na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Si Carla naman ay lumapit sa kanya, puno ng pagkalito sa kanyang mukha. Ma, hindi ko kayo maintindihan. Bakit naman anak? Hindi ka ba masaya? Isang Montelivano ang mismong pumupunta sa bahay natin. Yun na nga po ang punto ko. Noong reunion, sinabi niyo na ang tagapagmana ng mga Villion ang pakakasalan ko. Ngayon naman, itong si Javier Montelivano ang ipinakilala niyo sa akin. Ano po ba talaga ang totoo? Umupo si Dolores sa sofa at tinapik ang espasyo sa tabi ng anak na parang isang reyna nakakausapin ang kanyang tagasunod. Umupo ka, Carla, at makinig kang mabuti. Oras na para matuto ka kung paano gumagana ang mundo. Umupo si Carla pero malayong distansya nito sa kanyang ina. Sa buhay, hindi pwedeng iisa lang ang plano mo. Kailangan mo laging may reserba. Isipin mo na para itong isang laro. Ang maikasal ka sa tagapagmana ng Villion
Yan ang ating plan A. Siya ang grand prize. Siya ang pangarap na mag-aangat sa atin sa pinakamataas na level ng lipunan. Pero hindi pa natin siya nakikita. Paano kung hindi siya magpakita? Paano kung isa lang siyang alamat? Pumitik si Dolores. Eksakto! Magaling! Nagsisimula ka ng mag-isip. At dahil sa hindi sigurado, kailangan natin ng plan B. Si Javier Montelibano ang ating plan B. Plan B? Insurance? Ma, buhay ko po ito. Hindi po ito isang negosyo o isang laro. Ang buhay ay isang malaking negosyo, Carla. At ang pag-aasawang pinakamalaking kontrata na pipirmahan mo. Kaya dapat nating siguraduhin na sa'yo ang pinakamagandang deal. Isipin mo na lang, habang wala pang plan A, nandiyan naman ang plan B na sigurado, mayaman, makapangyarihan, at handa nang mag-alok ng kasal. Aayawan ba natin yan? Hindi makapaniwala si Carla sa kanyang naririnig. Ang kanyang ina ay parang isang CEO na nagpapaliwanag ng business strategy. At may isa pa itong advantage. Kapag nalaman ng mga tao na isang Montelibano ang interesado sa iyo, tataas ang value mo. Magiging mas kainti-interes ka sa mata ng lahat. Pati na siguro sa Villion. Baka dahil dyan, sila pa mismong magmadaling hanapin ka. Tumayo si Carla at hindi na niya kayang makinig pa. Hindi ako isang produkto, ma. Hindi ako isang bagay na pwedeng taasan ng presyo. Tao ako na may sariling puso at isip. Tinalikuran ni Carla ang kanyang ina at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Isinara nito ang pinto ng malakas. Mas malinaw na ngayon sa kanyang lahat. Kung gusto niyang maging masaya, kailangan niyang lumaban. Hindi na lamang para sa pagmamahal niya para kay Stephen, kung hindi pati na rin para sa kanyang sarili. Nang sumunod na linggo ay naging abala para kina Stephen at Carla. Namuhay sila sa dalawang magkaibang mundo. Pare-pareho silang may ipinaglalaban. Gabi, sa Villion Tower, ang mga ilaw sa ibang opisina ay patay na. Pero sa opisina ni Attorney Ronin Gutierrez ay bukas pang ilaw. Nasa loob ang binatang sa Stephen. Napapaligiran nito ng napakaraming dokumento. Pumasok si Attorney Ronin sa silid. May dala siyang 2 tasa ng kape. Stephen, ating gabi na. Hindi ka pa ba uuwi at para magpahinga? Hindi pa po, Attorney. Kailangan kong tapusin ito. Pag-aaral to sa mga financial report. Napakaraming problema na kailangan nating ayusin. Nakikita ko ang determinasyon mo. Ganyan na ganyan din ang papa mo noong nagsisimula pa lamang siya. Walang kapaguran. Kailangan po. Nakita ko po ang kontratang pinasok ng mga Montelibano sa atin noong nakaraang taon. Lugi po palang Villion Corp. Malinaw na sinasadya nila ito para pahinain ng kumpanya. Tama ka dyan. At ngayong alam na nilang posibleng may koneksyon ka sa mga Hawkson, mas lalo silang magiging mapanganib. Kaya hindi ko ako pwedeng magpahinga. Kailangan kong matutunan ng lahat. Sa lalong madaling panahon, lalabanan natin sila, Attorney. Ngumiti naman si Attorney Ronin. Yan ang gusto kong marinig. Sige na, iiwan na kita. Pero wag mong masyadong abusuhin ang sarili mo. Umalis ang attorney, naiwan sa Stephen na muling ibinaon ang sarili sa mga dokumento. Samantala, sa bahay ng mga Hokson, gising pa rin si Carla. Nasa harap siya ng kanyang laptop. Ang kanyang mga gamit ng pagpipinta ay nasa isang tabi. Ngayon, iba na ang kanyang pinagkakaabalahan. Kausap niya sa telepono ang kanyang matalik na kaibigan na si Ana. Carla, sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Delikado yan. Baka malaman ng mama mo. Kailangan kong gawin to, Ana. Hindi ako pwedeng manahimik na lang habang kinukontrol niya ang buhay ko. Kailangan kong malaman ang totoo.
Ano pa bang plano mo? Anong una mong hahanapin? Una, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya ng mga Villion. Kung totoo man ang sinasabi ni Mama, dapat alam ko kung sinong taong yon. At pangalawa, gusto kong malaman ang tungkol sa trabaho ni Papa noon. May pakiramdam ako na may koneksyon ng lahat. Hindi normal ang galit ni Mama sa kahirapan. Mag-iingat ka, Carla, ha? Tawagan mo ako kaagad kapag may nalaman ka na o kung kailangan mo ng tulong. Salamat, Ana. Malaking tulong na to. Pagkatapos ng tawag, muling humarap si Carla sa kanyang laptop. Nag-type siya sa search bar, Villion Corporation History. Pagkatapos, Dante Villion at ang huli, Miguel Hoxon, former employee. Kaunti lang ang lumabas na impormasyon tungkol sa kanyang ama. Pero may isang article mula sa lumang business magazine ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang headline nito, Iskandalo sa Villion Corp. Isang executive tinanggal dahil sa pagnanakaw ng plano. Walang pangalan na binanggit sa artikulo. Pero biglang kinabahan si Carla. Alam niya sa puso niya na ito na ang simula ng mga sagot na hinahanap niya. Sa Villion Tower, habang pinag-aaralan ni Stephen ang mga dokumento ng kumpanya, may isang folder na nakuha ang kanyang atensyon, Villion Arts Foundation. Binuksan niya ito at tinawag si Attorney Ronin Gutierrez. Attorney, ang Villion Arts Foundation po ba'y active pa? Oo naman, Stephen. Pero matagal na itong hindi nagpupondo ng malaking proyekto. Bakit mo natanong? Gusto ko po sana mag-organisa ng isang national competition para sa mga bago at hindi pa kilalang artist. Isang art competition? Magandang ideya yan para sa imahe ng kumpanya. Pero alam ko nga, may iba ka pang dahilan. Tumingin ang binata sa bintana. Gusto kong bigyan ng pagkakataon si Carla na matupad ang pangarap niya. Pero hindi niya dapat na malaman na tayong nasa likod nito. Gusto kong manalo siya dahil sa sarili niyang galing, hindi dahil sa tulong ko. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko nga magiging patas ang laban. Makalipas ang isang linggo, kausap ni Carla ang kaibigan niyang si Ana sa telepono. Carla, nakita mo na ba? May bagong post online. Villion National Art Competition. Ang laki ng premyo. Sali ka. Villion? Nako, ayoko. Baka may koneksyon na naman dyan si Mama. Hindi no. Para ito sa lahat ng mga Filipino artist. Ang grand prize niya, isang solo exhibit sa isang sikat na gallery. At eto ha, 500,000 cash. Natahimik si Carla. Isang solo exhibit, yon ang pinakamalaki niyang pinapangarap. Carla, ito na yung chance mo. Ito na ang pagkakataon mo para mapatunayan sa nanay mo at kay Javier at sa sarili mo na rin na kaya mong tumayo ng sarili mong mga paa. Gawin mo ito para sa iyo, hindi para sa kanila. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Carla ang kanyang laptop at tiningnan ang detalye ng kompetisyon. Tama si Ana. Ito na ang pagkakataon niya. Nagdesisyon siya na sumali. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Araw na ng announcement ng mga nanalo. Maghapon ang paulit-ulit na tinitingnan ni Carla ang kanyang email. Wala pa rin siyang natatanggap. Nawawala na siya ng pag-asa. Biglang may pumasok na bagong email sa kanyang inbox. Ang subject line, Congratulations, Villion Art Competition Grand Winner. Hindi makapaniwala si Carla. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Totoo nga, siya ang nanalo. Nanalo ako! Nanalo ako! Dahil sa sigaw, pumasok si Dolores sa kanyang kwarto. Ano ba yan, Carla? Bakit ka sumisigaw na parang nanalo sa loto? Ma, nanalo po ako. Ako po ang nakakuha ng grand prize winner.
sa Villion National Art Competition. Nanlaki ang mga mata ni Dolores. Villion? Sinabi mong Villion? Anak, ito na. Isa itong sign. Nakikita mo na ba? Konektado na tayo sa kanila. Ang mga Villion na mismo ang kumikilala sa iyo. Hindi na pinansin ni Carla ang sinabi ng kanyang ina. Ang tanging nararamdaman niya ay purong kaligayahan. Ang tagumpay nito ay sa kanya. Siya mismong naghirap para dito. Ito na ang sign, ma. Ito ang patunay. Patunay na may halaga ko. Patunay na kaya ko. Isang buwan matapos manalo ni Carla sa art competition, may isang malaking charity ball na ginanap sa isang 5-star hotel sa Makati. Ang event na ito ay para sa mga mayayamang pamilya sa bansa. Pinilit ni Dolores si Carla na dumalo bilang kapareha ni Javier Montelibano. Suot ni Carla ang isang mamahaling gown na binili ni Javier para sa kanya. Habang nasa loob ng ballroom, pakiramdam ni Carla ay parang isang palamuti ito sa tabi ni Javier. Umiti ka, Carla. Maraming kumuha ng litrato sa atin. Kasama mo ko. Dapat masaya kang tingnan. Umiti ka. Hindi ako sanay sa ganitong mga event, Javier. Masasanay ka rin. Ito na yung mundo mo. Ito ang magiging buhay mo kapag asawa na kita. Lumapit sa kanila si Dolores. Tuwang-tuwa ito habang tinitingnan ang dalawa. Anak, ang ganda-ganda niyong tingnan. Perfect couple. Ngumiti lamang si Carla pero ang kanyang mga mata ay malungkot. Habang sila'y nag-uusap, biglang bumukas ang isang malaking pinto sa ballroom. Lahat ay napatingin. Pumasok si Attorney Ronin Gutierrez, ang kilalang abogado ng mga Villion. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siya, isang lalaki na nakasuot ng isang napakagarang suit. Ang lalaki may itsura at puno ng kumpiyansa. Tumingin si Carla sa direksyon na yun. Bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lalaking kasama ni Attorney Gutierrez ay si Stephen. Nagkatinginan sila ng binata mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Nakita ni Carla ang lungkot sa mga mata ng binata. Nakita naman ng binata ang pagkagulat at pagkalito sa mga mata ni Carla. Ang kanilang pagtitinginan ay tumagal ng ilang segundo, pero para sa kanila, yun ang pinakamahabang panahon. Napansin ni Javier ang pagbabago sa ekspresyon ni Carla. Sinundan niya ang tinitingnan nito. Sinong lalaki yun? Bakit mo siya tinitingnan ng ganyan? Agad na umiwas ng tingin si Carla. Wala, nagkamali lang ako. May kamukha lang siya, isang dating kakilala. Ngunit hindi naniwala si Javier. Tumingin siya ng masusi kay Stephen. Hindi yan isang simpleng tao. Kasama niya si Ronin Gutierrez. Ang matandang yun, tagapamahala ng buong Villion State. Nagsimulang mag-isip si Javier. Bumalik ang tingin niya kay Carla. Pagkatapos ay kay Stephen ulit. Sinong lalaki yun? At bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Carla? Meron ba silang nakaraan? Buong gabi, hindi na naalis ang mga mata ni Javier sa misteryosong lalaking kasama ni Attorney Gutierrez. Naramdaman niyang hindi lang ang Villion Corporation ang kanyang problema. Naramdaman niyang meron na siyang bagong karibal. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng charity ball. Si Carla ay lalong naging determinado na alamin ang katotohanan. Gabi-gabi, pagkatapos siguraduhing tulog na ang kanyang ina, nagpupuyat siya sa harapan ng kanyang laptop. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga lumang article na nahanap niya. Iskandalo sa Villion Corp, isang executive tinanggal dahil sa pagnanakaw ng plano. Bakit walang pangalan? Paano ko malalaman kung may kinalaman dito si Papa? Pagod na siya sa paghahanap online. Walang bagong impormasyon. At si Stephen,
Bakit kasama niya ang abogado ng mga Villion? Anong koneksyon niya sa kanila? Ang dami kong tanong, pero wala akong mahanap na sagot. Habang nag-iisip, naalala ni Carla ang isang lumang baol. Dito nakatago ang mga naiwang gamit ng kanyang yumaong ama. Tumayo siya at kinuha ang baol mula sa ilalim ng kanyang kama. Maalikabok na ito. Pagbukas niya, nakita niya mga lumang damit, litrato at libro. Sa ilalim ng lahat ay may isang maliit na lumang address book. Binuklat niya ito. Halos lahat ng pangalan ay hindi niya kilala. Ngunit isang nakakuha ng kanyang atensyon. Lito Fernandez, Villion Corp. May nakasulat na numero ng telepono sa tabi nito. Nagdalawang isip si Carla, pero naisip niya na ito na lamang ang tanging paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero. Hello? Hello po. Nariyan po ba si Mr. Lito Fernandez? Ako nga ito. Sino po sila? Kinakabahan si Carla pero nilakasan niya ang kanyang loob. Magandang gabi po. Ako po si Carla Hoxon. Anak po ako ni Miguel Hoxon. Baka po naaalala niyo siya. Naging kasamahan niya po kayo sa Villion Corp. Natahimik ang nasa kabilang linya ng ilang segundo. Miguel Hoxon. Ay, oo, naaalala ko siya. Matagal ng panahon na yon, Ining. Bakit mo ko hinahanap? Gusto ko lang po sanang malaman ang totoong nangyari sa kanya. May nabasa po kasi akong isang lumang article tungkol sa isang iskandalo. Tungkol daw po sa isang ninakaw na plano. Mang Lito, tulungan niyo po ako. Muling natahimik si Mang Lito. Delikado ang mga bagay na yan. Makapangyarihan ng mga taong sangkot dyan. Kahit anong impormasyon lang po, kahit konti, para lang po sa kapayapaan ng isip ko. Huminga ng malalim ang matanda. Mabuting tawang tatay mo, Carla. Isa siyang matalik na kaibigan. Hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Sige, may mga itinago akong kopya ng mga dokumento mula noon. Mga ebidensya. Talaga po? Oo, pero hindi natin pwedeng pag-usapan dito sa telepono. Magkita tayo bukas sa isang coffee shop malapit sa dati nating opisina. Huwag kang magsasama ng kahit na sino. Opo. Maraming salamat po, Mang Lito. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Pagkababa ng telepono, nanginginig ang buong katawan ni Carla. Pero hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pag-asa. Alam niyang malapit niya nang malaman ang katotohanan na sumira sa buhay at pangalan ng kanyang ama. Kinabukasan, pumunta si Carla sa isang maliit na coffee shop sa kabilang parte ng syudad. Ito ay malayo sa mga lugar na karaniwan niyang pinupuntahan. Nag-iingat siya na walang makakilala sa kanya. Pagdating niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na naghihintay sa isang mesa sa sulok. Siya si Mang Lito. Mang Lito, ako po si Carla. Maupo ka, Ining. Mabutit nakarating ka ng ligtas. Umupo si Carla. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Huwag tayong magtagal dito. Delikado ito. Maraming matating ang mga Montelibano. Ano po ba talagang nangyari kay Papa? Bakit po siya tinanggal sa Villion Corp? Tumingin si Mang Lito sa paligid bago ito nagsalita. Ang tatay mo, si Miguel, ang pinakamagaling at executive ng Villion Corp noon. Siya ang paborito ni Don Dante Villion. Meron siyang isang napakalaking proyekto na hawak noon. Isang proyekto na magpapayaman lalo sa kumpanya. Ano pong nangyari sa proyekto? Si Ramil Montelivano, nakasamahan din namin noon. Nainggit sa tatay mo. Isang gabi, ninakaw ni Ramil ang lahat ng plano ng papa mo. Pagkatapos ay gumawa siya ng kwento. Pinalabas niya ng tatay mong nagnakaw at nagtangkang ibenta ang plano sa ibang kumpanya.
Gulat na gulat si Carla. At naniwala sila kay Ramil Montelibano? Oo, magaling magsalita si Ramil. Nauto niya ang lahat. Tinanggal sa trabahong tatay mo at nasirang kanyang pangalan. Dahil doon, umalis na rin ako sa Villion Corp. Hindi na kinaya ng konsensya ko. May kinuha si Mang Lito, isang malaking brown envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. Nandyan sa loob ang ebidensya. Mga kopya ng totoong report na nagpapatunay na ang tatay mong may-ari ng proyekto. Mga email at testimonya mula sa ibang mga empleyado na natakot magsalita noon. Itago mo itong mabuti, Carla. At mag-iingat ka. Sobrang delikadong tao ang mga Montelibano. Sa labas ng coffee shop, sa loob ng isang itim na kotse, may isang lalaking nagmamasid. Siya si Victor, ang kanang kamay at bodyguard ni Javier Montelibano. May hawak siyang kamera at may mahabang lente. Kinukuhaan niya ng litrato ang bawat kilaw ni na Carla at Mang Lito. Nakuhaan niya ng malinaw ang pag-abot ng envelope. Pagkaalis ni Mang Lito, kinuha ni Victor ang kanyang telepono. Boss, may ka-meeting si Carla Hoxon. Sino? Isang matandang lalaki, hindi ko kilala. Pero may ibinigay siyang isang malaking brown envelope kay Carla. Mukhang importante ang laman. Magaling. Kuhaan mo sila ng maraming litrato ha. Lalo na yung pag-abot ng envelope. Alamin mo kung sino matandang yan. At sundan mo siya pagkaalis. Susunod po, boss. Ibinaba ni Victor ang telepono. Pinaandar na rin niya ang kotse. Alam niyang hindi magugustuhan ni Javier ang balitang ito. Sa opisina ni Javier Montelibano, ipinakita ni Victor ang mga litratong nakuha niya kay Carla at Mang Lito. Tinitigan ni Javier ang mga ito sa isang tablet. Boss, eto na po yung mga litrato. Nalaman ko na rin po ang pagkatao ng matanda. Ang pangalan niya, Lito Fernandez. Dati siyang empleyado ng Villion Corporation. Kasabayan siya sa trabaho noong tatay ni Carla. Habang tinitingnan ni Javier ang mga litrato, lalo ng pag-abot ng brown envelope, unti-unting nag-iiba ang kanyang itsura. Ang kanyang muka ay naging seryoso. So, naghahanap siya ng mga sagot. At ginawa niya ito nang hindi ko nalalaman. Sinusuway niya ako. Ayaw na ayaw ko sa lahat ay yung taong hindi sumusunod sa akin. Tumingin siya kay Victor. Galing ang trabaho mo. Malis ka na. Ako nang bahala rito. Pagkaalis ni Victor, ibinato ni Javier ang tablet sa pader. Nagkabasag-basag ito. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Samantala, sa bahay ng mga Hoxon, nasa loob ng kanyang kwarto si Carla. Maingat niyang tinitingnan ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Lito. Bawat papel ay binabasa niya at nagpapatunay ito na ang kanyang ama ay isang biktima. Biglang may narinig siyang malakas na sigaw mula sa sala. Boses yun ni Javier. Pagkatapos ay may malakas na mga yabag papunta sa kanyang kwarto. Bumukas ang pinto nang walang katok. Si Javier nakatayo sa pintuan. Galit na galit ang itsura nito. Nakita niya mga dokumentong nakakalat sa kama ni Carla. Ano yan? Kanino galing yung mga papel na yan? Sino ang kamiting mo kahapon? Napatayo si Carla at nagulat siya at natakot. Javier, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? May karapatan ako. Ako ang magiging asawa mo. At karapatan kong malaman kung sino mga palihim mong kinikita. Lumapit siya at kinuha ang mga dokumento. Sinubukan itong bawiin ni Carla pero mabilis si Javier. Pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng dalaga. Javier, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Di kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Sino si Lito Fernandez? Anong ibinigay niya sa'yo?
Sumagot ka! Pumasok si Dolores sa kwarto, takot na takot. Eho, dahan-dahan lang. Baka masaktan mo si Carla. Tumingin ng masama si Javier kay Dolores. Huwag kang makialam dito, tita. Ito ay sa aming dalawa ng magiging asawa ko. Turuan niyo ang anak niyo na maging matapat sa akin. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ni Carla. Si Carla ay naiiyak na sa sakit at takot. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Sa labas ng bahay ng mga Hokson, may isang simpleng kotse na nakaparada sa hindi kalayuan. Sa loob nito ay si Stephen. Pagkatapos ng nangyari sa charity ball, hindi na siya mapakali. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Carla, kaya palihim niya itong binabantayan. Nakita niyang mabilis na pagdating ng sports car ni Javier. Nakita niyang galit sa mukha nito nang pumasok ito sa bahay. Naramdaman niya nga may hindi magandang mangyayari. Nang marinig niyang sigaw ni Carla mula sa loob ng bahay, hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Nakita niyang hindi nakasara ng maayos ang pinto, kaya dire-diretso siyang pumasok. Sinundan niya ang mga sigaw, papunta ito sa kwarto ni Carla. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang eksena. Si Javier, mahigpit ang hawak sa braso ni Carla. Si Carla na umiiyak na sa sakit at si Dolores na takot at nakatayo lamang sa isang sulok. Javier, bitiwan mo siya! Ang boses na Stephen ay puno ng otoridad. Nagulat ang lahat nang makita siya. Ikaw na naman! Anong ginagawa mo ditong basura ka? Paano ka nakapasok sa bahay na to? Hindi pinansin na Stephen ang tanong. Sinabi ko nang bitawan mo si Carla eh. Wala kang karapatan na utusan ako. Nobya ko siya. Dahil sa matinding galit, marahas na binitawan ni Javier ang braso ni Carla at mabilis na sinugod sa Stephen. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Nakaiwas ang binatang sa Stephen sa suntok. Mabilis siyang gumanti. Isa ring suntok ang tumama ng diretso sa panga ni Javier. Napaatras ang lalaki. Gulat sa bilis at lakas ni Stephen. Hayop ka! Sumugod muli si Javier. Nagpalitan sila ng suntok sa loob ng kwarto. Gumulong ang isang maliit na upuan. Nahulog ang mga libro mula sa mesa. Tinamaan sa Stephen sa braso, pero hindi niya ito iniinda. Tinamaan naman niya si Javier sa tiyan at naging dahilan para mapayuko ito. Sa huli, isang malakas na suntok mula kay Stephen ang nagpatumba kay Javier sa sahig. Nakahiga naman si Javier sa sahig, humihingal at hindi makapaniwala. Ang tingin niya kay Stephen ay puno ng matinding galit. Pagsisisihan mo to, Sanrial. Hindi pa tayo tapos. Papatayin kita. Hindi pinansin na Stephen ang banta ni Javier. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Carla. Mabilis siyang lumapit sa umiiyak na si Carla. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Umiling na lamang si Carla habang umiiyak. Halika na. Umalis na tayo sa lugar na ito. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Hinawakan ni Stephen ang kamay ni Carla. Mabilis silang lumabas ng kwarto. Dinaanan lang si Dolores na takot at si Javier na nasa sahig pa rin. Walang nakapigil sa kanila. Sumakay sila sa kotse ng binata at mabilis itong pinaandar papalayo. Iniwan nilang gulo, ang galit at ang takot sa loob ng bahay na yun. Nagmaneho si Stephen papunta sa isang mataas at modernong condominium building sa Bonifacio Global City. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa ni Carla. Pumasok sila sa isang private elevator at umakyat ng diretso sa penthouse unit. Pagkabukas ng pinto ng penthouse, isang lalaki na seryosong mukha ang sumalubong sa kanila. Maikli ang buhok nito at matipuno ang katawan. Sir Stephen, welcome po. Ayos lang po ba kayo? May pasa po kayo sa mukha. Ayos lang ako, Marco. Huwag kang mag-alala. Tumingin si Stephen kay Carla.
Carla, siya si Marco. Siya ang head ng security ng Villion Corp. Narinig ni Carla ang mga salita, Sir Stephen at ng Villion Corporation. Lalo siyang naguluhan. Villion Corp? Stephen, ano ba nangyayari? Hindi kita maintindihan. Tumingin si Stephen kay Marco. Marco, kumuha ka na muna ng first aid kit at bigyan mo kami ng privacy. Masusunod po, sir. Umalis si Marco. Inakay naman ni Stephen ang dalaga papunta sa isang malaking sofa sa gitna ng napakagandang sala. Hinawakan niya ang mga kamay ni Carla. Carla, maupo ka. May kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang dapat na inamin. Ang pangalan ko, hindi talaga Stephen Sanreal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ako si Stephen Villion, ang nag-iisang anak ni Dante Villion. Natigilan si Carla at hindi makapagsalita. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isip. Nagtago ako sa loob ng 10 taon. Yun ang huling habilin ni Papa sa kanyang testamento. Kailangan ko matutunan kung paano mamuhay ng simple, nang walang pera at kapangyarihan, para daw maging karapat-dapat akong mamuno ng kumpanya. Sa panahong yun, nakilala kita. Minahal kita bilang si Stephen Sanreal, ang simpleng manager ng bookstore. At ang pagmamahal na yung Carla, yun ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buong buhay ko. Ikaw ang tagapagmana ng mga Villion? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ikaw ang lalaking gusto ni Mama na pakasalan ko? Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin? At si Mama, bakit niya ako pinaniwala na ang tagapagmana ng mga Villion ay ikakasal sa akin sa oras na magbalik ito? Ngunit sa loob ng mahabang panahon, ikaw pala ang lalaking yun? Dahil gusto kong malaman kung kaya mo kong mahalin bilang ako lang, hindi dahil sa apelyido ko o sa pera ko. At napatunayan ko naman, minahal mo si Stephen Sanreal, hindi si Stephen Villion. Tinitigan ni Carla ang binata. Nakita niya ang pasa sa mukha nito na gawa ni Javier. Naalala niya kung paano siya nito ipinagtanggol ng walang pag-aalinlangan. Naiintindihan niya na ang lahat. Hinawakan niya ang mukha ni Stephen. Oo, minahal ko si Stephen Sanreal. Ngunit sa gitna ng kanyang mga luha, at mas lalo kong minamahal si Stephen Villion ngayon. Niyakap ni Carla ang binata ng mahigpit sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng gulo at kasinungalingan, naramdaman nilang silang tunay na magkasama. Handa silang harapin ang laban bilang iisa. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pag-uusap, pumasok muli si Marco sa sala, dala ang isang first aid kit. Sir, eto na po. Salamat, Marco. Kinuha ni Carla ang bulak at ang alkohol mula sa kit. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa gilid ng labi ng binata. Habang ginagawa niya ito, may naalala siyang isang mahalagang bagay. Stephen, may kailangan kang makita. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang malaking brown envelope. Ito ang envelope na ibinigay sa kanya ni Mang Lito. Bago ang lahat ng ito, nag-imbestiga ako. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa papa ko. May nakausap akong dating kasamahan niya sa Villion Corp. Ibinigay niya sa akin to. Iniabot niya ang envelope kay Stephen. Nagkatinginan sina Stephen at Marco. Binuksan ni Stephen ang envelope. Sa loob nito, mga luma at medyo kulay dilaw ng mga dokumento, mga kopya ng mga report at mga sulat. Inilatag nila itong lahat sa center table. Ito ang mga orihinal na plano ng Project Phoenix. Ang proyektong pinaghirapan ni Papa noon. Tumingin siya sa isang papel. At nakapangalan dito ang tatay mo, Carla. Miguel Hoxon, Project Head. Sabi ni Mang Lito,
Ninakaw daw ni Ramil Montelibano ang mga planong ito. Pinalabas niya na si Papa ang nagnakaw at nagtangkang ibenta sa kalabang kumpanya. Kinuha ni Marco ang isang dokumento, isa itong kopya at isang lumang email. Sir, may mga email po dito at may mga pirma. Pwede po nating ipa-verify ang authenticity ng mga ito sa ating cyber forensic team. Kung mapapatunayan na totoo ang mga ito na ang ebidensyang kailangan natin laban sa kanila. Hindi lang ito ebidensya para isalba ang kumpanya, Marco. Tumingin siya kay Carla. Ito ang ebidensya para linisin ang pangalan ng tatay mo. Kinuha ni Stephen ang isang cellphone at tinawagan si Attorney Ronin. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Stephen, napatawag ka. Ayos lang ba kayo? Ayos lang po kami, Attorney. May maganda akong balita. May hawak na kami. Isang bagay na babago ng lahat. Ipinaliwanag ni Stephen ang tungkol sa mga dokumento. Napakagandang balita niyan. Itago niyong mabuti ang mga yan. Ang plano ay hindi nagbabago. Hintayin natin ang tamang panahon para ilabas lahat yan. Gagamitin natin ito sa stockholders meeting. Tama po kayo, Attorney. Doon natin sila wawasakin. Sa harap ng lahat ng taong gusto nilang lukuhin. Ako na ang bahala sa seguridad ninyo, sir. At sa mga dokumento. Hindi sila makakalapit pa. Stephen, tutulong ako. Kahit ano may tutulong ko, gagawin ko. Ngumiti naman si Stephen. Salamat. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa sa labang ito. Pagkababa ng tawag, tumingin si Stephen kay Carla at kay Marco. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang may mga tunay na silang pag-asang manalo. Hindi na lang ito isang pagtatanggol, isa itong pag-atake. Sa opisina ng Montelibano Corporation, galit na galit si Ramil Montelibano habang kaharap ang anak niyang si Javier. May pasa pa rin sa gilid ng mukha ni Javier mula sa suntukan nila ni Stephen. Nakakahiya ka, Javier. Nagpasuntok ka sa isang simpleng bookstore manager. Sana napunta ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Hindi siya simpleng tao lang, Dad. Kasama niya ang abogado ng mga Villion. At nalaman ko na may mga lumang dokumentong nakuha si Carla tungkol sa nangyari noon. Naging seryoso ang mukha ng matandang Montelibano. Naiintindihan niya na ang panganib. Kung ganon, wala na tayong oras. Kailangan nating tapusin ang laban na ito ngayon na mismo. Anong plano, Dad? Sisirain natin ang tiwala ng buong mundo sa Villion Corporation. Magpapakala tayo ng mga peking balita na nabangkarote na ang kumpanya, na may mga illegal na gawain sila. Babagsak ang presyo ng shares nila sa market. At oras na yun, kapag halos wala ng halagang Villion Corp, bibilhin natin ang lahat ng napakamurang presyo sa atin ang kumpanya bago pa man sila makapalag. Sa Villion Penthouse, ang team ni na Stephen ay nakaharap sa isang malaking TV screen. Nasa video call din si Attorney Ronin Gutierrez. Ang lahat ng business news channel ay nag-uulat tungkol sa Villion Corporation. Isang malaking iskandalo ang kinaharap ngayon ng Villion Corporation. Ayon sa mga di-kumpirmadong report, malapit na umanong malugi ang kumpanya. Dahil dito, bumagsak ng 30% ang halaga ng kanilang shares ngayong umaga pa lang. Ito na nga, inuumpisahan na nila ang pag-atake. Sinisira nila ang reputasyon natin para mapilitan tayong sumuko. Pumasok si Marco sa sala. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Sir, sunod-sunod na po ang tawag mula sa board members. Nagpapanik na po sila. Gusto nilang magpatawag ng emergency meeting para pag-usapan ang pagbibenta ng kumpanya. Wag. Marco, sabihin mo sa kanila, kumalma lang. Sabihin mo na magtiwala sila sa atin. Tumingin si Carla kay Stephen. Stephen, anong gagawin natin?
Paano natin lalabanan ang mga kasinungalingan nila? Huminga ng malalim si Stephen. Siya ang pinakakalmado sa kanilang lahat. Hindi tayo gaganti gamit ang kasinungalingan. Hindi tayo bababa sa level nila. Ang tanging sandata natin ay ang katotohanan. At ilalabas natin ang lahat ng yan sa stockholders meeting. Kailangan lang nating maging matatag at magtiis ng hanggang sa araw na yon. Delikadong plano yan, Stephen. Baka sa araw ng meeting, wala nang natitirang kumpanya para isalba. Nagtitiwala ako sa ligasiya ng papa at nagtitiwala ako sa team nito. Malalagpasan natin to, attorney. Kahit na bumagsak ang mundo sa kanilang paligid, nananatiling matatag si Stephen. Alam niyang ito na ang huling pagsubok bago ang kanilang huling laban. Sa loob ng opisina ng Montelibano Corporation, pinapanood ni Ramil at Javier ang business news sa isang malaking TV screen. Makikita nilang patuloy na pagbagsak ng halaga ng Villion Corporation. Tingnan niyo, Dad. Epektibo ang plano natin. Konting panahon na lang, mapipilitan na silang ibenta sa atin ang kumpanya sa napakamurang halaga. Huwag kang maging kampante, Javier. Oo, at bumabagsak na ang kumpanya nila. May problema pa rin tayo. Tumingin si Ramil sa kanyang anak. Ang mga dokumento, ang matandang lalaking nagbigay ng mga yon kay Carla Hodgson. Habang hawak nila ang ebidensya, meron pa silang panlaban. Si Lito Fernandez yun. Yun ang pangalan ng matanda. Nalaman na ng mga tauhan ko. Kung ganon, simple lang ang solusyon. Hanapin si Lito Fernandez. Kunin ninyo ang lahat ng kopya ng ebidensya na hawak niya. Huminto si Ramil at tumingin ng seryoso sa kanyang anak. At siguraduhin ninyo na hindi na siya muling makapagsasalita pa. Naintindihan niyo ba? O, Dad, malinaw na malinaw. Ako na pong bahala. Isang utos lang ito kay Victor. Sa isang madilim na kalsada, sa isang simpleng subdivision, may isang itim na van ang nakaparada. Sa loob nito ay si Victor at ang dalawa pa niyang tauhan. Nakatingin sila sa isang laptop. Boss Victor, kumpirmado. Diyan sa apartment na yan nakatirang target. Si Lito Fernandez. Magaling. May kasama ba siya sa bahay? Wala, boss. Biyudo na raw at wala ng mga anak. Mag-isa lang sa buhay. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Victor. Mas madali. Mas malinis ang trabaho. Ang utos ni Boss Javier, kunin ang lahat ng dokumento na hawak niya at patahimikin siya. Pero huwag muna kayong kikilos. Obserbahan muna natin ang bahay. Tiyakin natin na wala ibang tao. Kailan ho tayo papasok, boss? Kapag madilim na. Kapag tulog na ang mga kapitbahay. Ngayong gabi, tatapusin natin ang problemang ito. Saan pa ni Victor? Mula sa loob ng van, pinapanood nila ang bintana ng apartment ni Mang Lito. Sila'y parang mga buitre na naghihintay ng tamang oras para umatake. Ang panganib ay papalapit na sa nag-iisang testigo na maaaring magpabagsak sa kanila. Sa Villion Penthouse, nagpaplano sina Stephen, Carla at Marco para sa nalalapit na stockholders meeting. Biglang tumunog ang telepono ni Marco, isang text message na may lamang isang salita, urgent. Agad na tumayo si Marco at lumayo ng konti para tumawag. Pagbalik niya, seryoso ang kanyang muka. Anong problema, Marco? Sir, tumawag yung kontak ko sa loob ng organisasyon ng mga Montelibano. Narinig niya ang utos ni Javier. Pinapahanap niya si Mang Lito. Ang utos daw, patahimikin siya at kunin ang lahat ng ebidensya. Ngayong gabi nila balak na kumilos. Natakot si Carla para sa kaligtasan ng matanda. Diyos ko, nasa panganib si Mang Lito dahil sa akin. Di mo ito kasalanan, Carla, at hindi natin hahayaan na may mangyaring masama sa kanya.
Tumingin si Stephen kay Marco. Buo na ang desisyon. Marco, nasaan ang address niya? Pupuntahan natin siya ngayon na mismo. Mabilis na kumilos sina Stephen at Marco. Sumakay sila sa isang hindi kapansin-pansing SUV na nagmamaneho papunta sa apartment ni Mang Lito. Habang papalapit sa lugar, pinabagal ni Marco ang takbo. Sir, tingnan niyo sa kanto, yung itim na van, walang plaka. Sigurado akong sila na yan. Naghihintay na lamang yan ng tamang oras para umatake. Kailangan nating magmadali. Dito ka lang sa harap. Ako na ang dadaan sa likod. Kapag nakita mo kaming lumabas, ihanda mong sasakyan. Opo sir, mag-ingat po kayo. Bumaba sa Stephen at tahimik na naglakad papunta sa likod ng apartment building. Maingat siyang kumatok sa pinto sa likod. Sino yan? Mang Lito, Ako po si Stephen. Kaibigan ako ni Carla. Kailangan niyo na pong umalis dito. Ngayon na. Nasa panganib na po ang buhay ninyo. Binuksan ni Mang Lito ang pinto. Takot na takot ang kanyang itsura. Paano niyo nalaman? Wala na pong oras para magpaliwanag. May mga tao po sa labas. Naghihintay para saktan kayo. Sumama po kayo sa amin. Dadalhin ho namin kayo sa ligtas na lugar. Pero paano ang mga gamit ko? Mas mahalaga po ang buhay ninyo. Pangako po, poprotektahan namin kayo. Mabilis niyang inalalayan si Mang Lito, palabas sa likod. Sakto namang huminto ang SUV ni Marco sa iskinita sa likod. Mabilis silang nakasakay. Pinaandar ni Marco ang sasakyan papalayo. Samantala, sa loob ng itim na van, nakatanggap ng text si Victor. Sabi ni Boss Javier, ngayon na daw, pumasok na tayo. Sige na, baba na. Dalhin ng mga gamit. Dalihan ninyo. Bumaba si Victor at ang kanyang 2 tauhan. Sinira nilang pinto ng apartment ni Mang Lito at mabilis na pumasok. Pero wala na silang naabutan. Ang apartment ay walang tao. Tanging isang malamig na tasa ng kape ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Sumigaw si Victor sa galit. Nakatakas na siya. May nauna sa atin. Hanapin niyo ang sasakyan nila. Bilis! Mabilis na pinaandar ni Marco ang SUV papalayo sa apartment ni Mang Lito. Sa likod, nanginginig sa takot si Mang Lito. Ay Diyos ko, nakita nila tayo. Tumingin si Marco sa kanyang rearview mirror. Sir, tama po siya. Nasa likod natin ang itim na van. Mabilis sila at papalapit. Huwag kang mag-alala, Mang Lito. Umawa kayo mabuti. Marco, bilisan mo pa. Binilisan ni Marco ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pumasok sila sa isang malaking highway. Ngunit ang itim na van ay nakasunod pa rin. Mas malaki ito, pero kasing bilis ng kanilang SUV. Sinubukan ng van na idikit sa gilid nito ang kanilang sasakyan para mawalan sila ng kontrol. Marco, sa kaliwa! Ingat! Mabilis na umiwas si Marco. Gumewang ang SUV pero hindi sila nawala ng kontrol. Sa loob ng van, galit na galit si Victor. May isa pang sasakyan sa harap. Harangin niyo sila. Doon sa susunod na kanto. Nagulat na lamang si Stephen na may isang sedan na biglang lumabas mula sa isang side ng street. Sinubukan nitong harangan ang kanilang daan. Marco, sa kanan! May skinita dyan, bilis! Mabilis na iniikot ni Marco ang manibela. Eksakto silang pumasok sa isang makitid na iskinita. Hindi kasyang van at ang sedan dito. Pansamantala silang nakalayo. Nakahinga sila ng maluwag, pero paglabas nila, pabalik sa main road, nakita nilang muli ang itim na van. Naghihintay ito sa kanila. Humahanap ito ng ibang ruta. Sir, hindi ko sila sumusuko. Nandiyan na naman sila. Muling nagsimula ang habulan. Sa pagkakataong ito, binuksan ng isang tauhan ni Victor ang bintana ng van at may hawak itong baril. May baril sila!
Pinaputukan nito ang gulong sa likuran ng kanilang SUV. Isang malakas na putok ang kanilang narinig. Sumabog ang gulong. Nagsimulang umikot-ikot ang SUV sa gitna ng kalsada. Marco! Kapit! Huwag kang bibitaw! Ang manibela, kontrolin mo! Hirap na hirap si Marco na kontrolin ang sasakyan. Ngunit dahil sa kanyang galing, natigil ito sa pag-ikot. Ang problema, papalapit na ang van. Marco, yung flyover sa harap. Itaas mo dun. Pero sir, dead end na yun. May construction sa dulo. Basta magtiwala ka sa akin. Iakyat mo! Kahit flat ng isang gulong, pinilit ni Marco na iakyat ang SUV sa flyover. Sumunod naman ang van ni na Victor. Pagdating nila sa dulo ng flyover, wala nang ang daan. Isang malaking bakod na may sign na road close ang nasa kanilang harapan. Huminto ang van sa likod nila. Bumaba sa Victor na may ngisi sa mukha. Wala na kayong matatakbuhan. Tapos na ang laro, Villion. Ngunit mabilis na kumilos sa Stephen. Marco, ngayon na. Patayin mo lahat ng ilaw. Pinatay ni Marco ang lahat ng ilaw ng sasakyan. Bigla silang naglaho sa dilim. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaatras ang sasakyan. Ang hindi alam ni Victor, may isang maliit at madilim na service road sa gilid ng flyover para sa mga construction vehicle. Doon dumaan ang SUV. Nang makita ni Victor na umaatras ang sasakyan na papunta sa dilim, ay nagulat siya. Saan sila papunta? Hoy, bumalik kayo! Habulin ninyo! Pero huli na ang lahat. Nakababa na ng flyover ang sasakyan ni na Stephen gamit ang service road at mabilis na naglaho sa kalsada sa ibaba. Naiwan sa Victor at ang kanyang mga tauhan sa isang dead end, puno ng galit at pagkabigo. Sa madilim na warehouse, galit na kausap ni Javier si Victor sa telepono. Palpak talaga kayo. Isang matanda lang, hindi nyo pa nahuli. Nakatakas sila. Pasensya na boss, mabilis sila eh. Mukhang may tumulong na iba. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Ngayon, meron na tayong isang paraan para makuha ang mga dokumento. Puntahan ninyo ang Villion Penthouse ngayong gabi na. Pinasok na Stephen ang teritoryo ko. Papasukin ko rin ang teritoryo niya. Kunin niyo ang mga dokumento mula kay Carla. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Masusunod, boss. Gabi na sa Villion Penthouse, ligtas na nakarating doon sina Stephen, Marco at Manglito. Pero kailangang umalis na Stephen para makipagkita kay Atty. Ronina. Naiwan sa penthouse si Carla, si Manglito at si Marco, kasama ang ilang security guard. Sinubukan ni Carla na mag-drawing para mawala ang kanyang kaba, pero hindi siya mapakali. Huwag na po kayong mag-alala, Ma'am Carla. Ligtas po kayo rito. Nagdagdag na po ako ng security guard sa buong palapag. Salamat, Marco. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong penthouse. Naging ganap ang dilim. Anong nangyari? Brownout ba? Agad na binunot ni Marco ang kanyang radyo. Red alert! Pinutol nila ang kuryente. All teams, secure your position. Protektahan si Ma'am Carla at ang testigo. Maya-maya pa may narinig silang malakas na kalabog mula sa pinto ng service area. Malinaw na may sumusubok na pumasok. Ma'am Carla, sa likod ko lang kayo. Huwag kayong aalis. Bumukas ang pinto ng service area. Mabilis na pumasok si Victor at ang dalawa niyang tauhan. Nakasuot sila ng itim na damit at may takip sa mga mukha. Ibigay niyo sa amin ang babae at ang mga dokumento. Kung hindi, may masasaktan. Ngunit handa na ang mga security guard ni Marco, nag-aabang sa dilim. Subukan ninyo. Sumugod ang dalawang tauhan ni Victor. Sinalubong sila ng dalawang security guard. Nagkaroon ng mabilis na labanan sa dilim. Suntukan at mga tunog ng pagbagsak ng katawan ang maririnig. Si Victor naman ang sumugod papunta kay Carla, pero hinarangan siya ni Marco. Naglaban ang dalawa.
Mas malaki si Victor pero mas mabilis at mas magaling si Marco. Ginamit ni Marco ang kanyang hawak na baton para patumbahin si Victor. Nang makita ni Victor na dihado na sila, natalo na ang kanyang mga tauhan, mabilis siyang tumakbo pabalik sa service area. Atras! Malis na tayo! Mabilis silang naglaho sa dilim. Ilang sandali pa, bumalik na ang kuryente. Ligtas sila, ngunit nanginginig sa takot si Carla. Ngayon, sigurado na siya na handang pumatay ng mga Montelibano para makuha ang gusto nila. Kinuha ni Marco ang kanyang radyo para i-report ang nangyari. Sir Stephen, may nangyari po dito. Sinubukan nilang pasukin ang penthouse. Ligtas po si Ma'am Carla at si Mang Lito. At sir, nakuha po ang lahat ng hidden CCTV camera. Ang buong pangyayari po. Pagkatapos ng pag-atake sa penthouse, mabilis na dumating si Stephen. Nadatnan niyang ligtas sina Carla at Mang Lito at si Marco. Pero ramdam na ramdam niya ang tensyon sa buong paligid. Nasa isang video call si Atty. Ronen Gutierrez. Seryosong nakikinig sa report ni Marco. At yun po ang nangyari sa Stephen. Nakuha ang lahat ng CCTV cameras. Ang pagpasok nila hanggang sa kanilang pagtakas. May kopya na po si Atty. Ronen. Nakita ko na ang footage. Ito ay isang malinaw na criminal act. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Montelibano. Meron na tayong ebidensya sa kanila at mga financial crimes. At ngayon, pati na rin ang attempted robbery at assault. Tumingin si Stephen sa kanyang mga kasama. Bukas ng stockholders meeting. Ang huling araw. Handa na ba ang lahat? Handa na ang lahat, Stephen. Ang presentation, ang mga dokumento, at ang video testimony ni Mang Lito. At ngayon naman, ang CCTV footage. Bukas ang araw ng paghuhukom para sa kanila. Salamat, Attorney. Marco, salamat sa pagprotekta sa kanila. Utang ko sa iyo ang buhay nila. Trabaho ko po yun, sir. Magpahinga na kayong lahat. Kailangan natin ng lakas para bukas. Nagpaalam na si Atty. Ronina. Si Marco naman ay umalis na para i-check ang buong security system. Si Mang Lito naman dinala sa isang ligtas na kwarto para makapagpahinga. Naiwan sa malaking sala sina Stephen at Carla. Tahimik sila ng ilang sandali. Lumapit si Stephen kay Carla at nakaupo sa sofa na nakatingin sa malayo. Takot ka ba? Umiling si Carla at tumingin kay Stephen. Kanina, oo. Takot na takot ako. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Para sa kung anong mangyayari bukas. Dahil alam kong kasama kita. At dahil alam kong tama itong pinaglalaban natin. Hinawakan ng Stephen ang kamaya ng dalaga. Carla, gusto kong malaman mo. Ano man ang mangyari bukas. Manalo man tayo o matalo. Ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko sa lahat ng ito ay ang makilala ka. Ang pagmamahal mong nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang lahat ng ito. Ngumiti si Carla. Ako rin, Stephen. Binago mo ang buhay ko. Noong una, isa lang akong babaeng takot sa anino ng nanay ko. Pero tinuruan mo akong lumaban para sa sarili ko at para sa mga pangarap ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, tuparin natin ang pangarap na yon. Babalik tayo sa simple. Isang simpleng buhay. Kasama ka. Yan ang tunay kong pangarap. Iyan din ang pangarap ko. Niyakap ni Stephen si Carla. Sa gitna ng panganib at ng papalapit na digmaan sa umaga, nakahanap sila ng kapayapaan at lakas sa piling ng isa't isa. Handa na sila para sa huling laban. Dumating ang araw ng Villion Corporation Stockholders Meeting. Ang buong auditorium ay puno ng mga stockholders, board members at mga miyembro ng media. Ramdam ang tensyon sa paligid. Lahat ay nag-aalala sa kinabukasan ng kumpanya. Sa isang hilera ng mga upuan sa harap,
Nakaupo si Ramil at Javier Montelibano. Mukha silang kampante at sinigurado ang kanilang panalo. Sa tabi nila, nakaupo si Dolores na isinama nila bilang isang panauhin. Nagsimula na ang meeting. Pagkatapos ng ilang paunang salita, tumayo si Ramil Montelibano para magsalita sa entablado. Mga kagalang-galang na miyembro ng board at mga stockholders, alam nating lahat ng Villion Corporation ay palubog na. Nasa bingit na ito ng pagkalugi. Pero nandito kami ngayon, hindi para manira, kung hindi para mag-alok ng solusyon. Ang Montelibano Corporation ay handang bilhin ang inyong mga shares sa isang magandang presyo. Kami na ang sasagip sa kumpanyang ito. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng bulungan. Marami sa mga stockholders ang mukhang sang-ayon na. Nagsimula ng paghahanda para sa botohan, ngunit bago pa man ito masimulan, tumayo si Attorney Ronin Gutierrez. Sandali lamang. Bago kayo bumoto, meron pang isang tao na dapat ninyong pakinggan. Ang tunay at karapat-dapat na CEO ng kumpanyang ito. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Naglakad palabas si Stephen. Suot ang isang business suit. Kalmado ang kanyang itsura. Nagbulungan ang mga tao. Dad, anong ginagawa niya dito? Hayaan mo siya. Ano naman ang magagawa ng isang basurang katulad niya? Ngunit hindi nila inaasahan ang susunod na sinabi ng attorney. Mga ginang at ginoo, ipinakikilala ko sa inyong lahat ang nag-iisang tagapagmana ni Don Dante Villion, si Mr. Stephen Villion. Isang malaking katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. Lahat ay gulat na gulat. Si Dolores na nasa upuan ay natigilan na parang isang estatwa. Kinuha ni Stephen ang mikropono. Sa malaking screen sa likod niya, isang presentasyon ang nagsimula. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Stephen Villion. At marami na kayong narinig na kasinungalingan tungkol sa Villion Corporation. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat ang katotohanan. Exhibit A. Lumabas sa screen ang mga dokumento ng Project Phoenix. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay na ang proyektong ninakaw ni Ramil Montelibano, maraming taon nang nakalilipas, ay pag-aari ng isang tapat na empleyado, si Ginoong Miguel Hoxon. Tumingin siya kay Dolores. Exhibit B. Isang video ang lumabas sa screen. Ito ay ang video testimony ni Mang Lito kung saan ikwinento niya ang buong pangyayari, ang pagnanakaw ni Ramil sa plano at ang pag-frame up kay Miguel Hoxon. At Exhibit C. Ang patunay na hanggang ngayon, ang mga Montelibano ay gumagamit ng maruming paraan. Ipinakita sa screen ang malinaw na CCTV footage mula sa Villion Penthouse. Kitang-kita ang pagpasok ni na Victor, ang kanyang mga tauhan. Kitang-kita ang kanilang pag-atake. Tumayo si Javier. Di totoo yan. Gawa-gawa lang yan lahat. Mga peking ebidensya. Peke baka mo? Baka gusto niyong ipaliwanag yan sa mga pulis. Naghihintay sa labas ng auditorium na ito. Sa sinabi ni Stephen, biglang pumasok ang ilang unipormadong pulis. Naglakad sila ng diretso, papunta sa kinauupuan ni Ramil at ni Javier. Mr. Ramil Montelibano, Mr. Javier Montelibano, inaaresto po namin kayo sa mga kasong corporate sabotage, attempted robbery at assault. Hindi nyo kami pwedeng arestuhin. Hindi nyo kami kilala. Di pa tayo tapos, Villion. Babalikan kita. Habang isinasama ng mga pulis ang mag-amang Montelibano, nagpalakpakan ng lahat ng tao sa loob ng auditorium. Tumingin si Stephen kay Carla na nasa gilid ng entablado. Umiiyak sa tuwa at ginhawa. Ngumiti siya. Sa wakas, tapos na ang laban. Pagkatapos arestohin ng mga Montelibano, unti-unting natahimik ang auditorium. Ang mga stockholders ay nagpalakpakan para kay Stephen
At si Stephen naman ay bumaba sa entablado at agad na niyakap si Carla. Sa isang sulok, naiwang mag-isa si Dolores. Siya ay nakatingin sa sahig, puno ng kahihiyan at pagsisisi. Lumapit sa kanya sina Carla at Stephen. "Ma." Dahan-dahang tumingala si Dolores. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Carla, anak, patawarin mo ko." Tumingin siya kay Stephen. "Nagsinungaling ako sa iyo, Carla. Wala talagang kasunduan sa mga Villion. Pangarap ko lang yun. Ginawa ko ang lahat ng yun dahil sa takot at pride. At sa iyo, Stephen, patawarin mo ko sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Sa lahat ng panguhusga ko, maling-mali ako." Huminga siya ng malalim. "At salamat. Maraming salamat sa pagbibigay ng hustisya sa asawa ko, kay Miguel. Hindi ko rin siya naintindihan noon. Ang buong akala ko, niloko niya lang ako sa pagiging mahirap niya. Pero ang totoo, isa rin pala siyang biktima na siniraan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Salamat sa paglilinis mo sa pangalan niya, Stephen. Kaya ngayon, tinatanggap kita ng buong puso sa aming pamilya." Tumingin si Carla sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Stephen. "Ma, hindi po magiging madali ang pagpapatawad. Lalo ng lahat ng sakit na idinulot ninyo kay Stephen at sa akin." Hinawakan ni Carla ang kamay ng kanyang ina. "Pero may isang paraan. Ipangako niyo sa akin, Ma. Ipangako niyo na hindi na kayo muling manghuhusga ng kahit na sinong tao base sa kanyang estado sa buhay o kung anong meron siya. Yun lang po ang hinihiling ko." Tumango si Dolores habang patuloy pa rin sa pag-iyak. "Pangako, anak. Pangako." Lumipas ang mga sumunod na buwan, maraming pagbabago. Ang lahat ay unti-unting bumalik sa ayos. Nagkaroon ng isang malaking pagtitipon sa Villion Corporation. Sa gabing yun, pinarangalan si Atty. Ronin Gutierrez ng isang Lifetime Achievement Award bago siya opisyal na magretiro sa kanyang posisyon. Kasama niyang pinarangalan sina Mang Lito at Marco para sa kanilang pambihirang katapangan at katapatan sa kumpanya. Sa party na yun, ipinakilala ni Carla ang kanyang matalik na kaibigan na si Ana kay Marco. "So, ikaw pala yung security guard na laging ikinikwento ni Carla. Ang galing mo raw." Ngumiti naman si Marco. "At ikaw naman siguro yung best friend niya na laging handang makinig at sumuporta. Baka naman gusto mong uminom ng kape minsan. Para naman may bago namang kwento." Nagkatinginan sila ng sabay at ngumiti. Yun ang simula ng isang bagong love story. Ang Montelibano Corporation naman ay tuluyan na ring bumagsak dahil sa mga iskandalo. Nawala ng halaga ang kanilang mga shares sa isang hindi inaasahang pangyayari. Binili ng Villion Corporation ang lahat ng natitirang asset ng kanilang kumpanya. Binaliktad ni Stephen ang sitwasyon. Ang mga Villion na ngayon ang may-ari ng lahat ng pinaghirapan at naiwan ng kanilang mga kaaway. Samantala, tinanggihan ni Carla ang solo exhibit na napanalunan niya. Sa halip, ginamit niya ang papremyong pera at ang suporta ng Villion Arts Foundation para mag-organisa ng isang mega art exhibition. Ang exhibit na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa 100 bago at hindi pa kilalang artist para ipakita ang kanilang mga gawa. Ang pangarap niya ay hindi lamang para sa sarili, kung hindi para na rin sa iba. Isang hapon, dinala ni Stephen si Carla sa parke kung saan sila madalas na magkita noon. Umupo sila sa kanilang paboritong bench. "Naalala mo ba, dito sa lugar na ito, nagsimula ang marami sa ating mga pangarap. Dito ko ipinangako sa iyo na aalagaan kita." "Oo naman, at tinupad mo ang lahat ng pangako mo." "Ngayon, gusto kong magbigay ng isang pangako na panghabang buhay." Lumuhod si Stephen sa harap ni Carla.
may kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito, isang simple pero napakagandang singsing. Carla Hoxon, mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Will you marry me? Umiiyak sa tuwa si Carla. Yes, Stephen Billion. Pakakasalan kita. At isinuot ni Stephen ang singsing sa daliri ni Carla at pagkatapos noon ay nagyakap sila ng mahigpit. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang apelyido o yaman, kung hindi nasa kabutihan ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang pagkatao. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.